Assalamualaikum. My name is Bai Hanaria Egia Plus. My nickname is Hana and Bai. Most of my relatives and my father addresses me as Bai. It means babae sa amin. And sa mga friends ko naman is ang nickname nila sa akin is yung mga close friends ko lang is yung Hana, short for my name na Hana Rhea. I live in Dulawan, Tutupiang, Maguindanao. Sa amin is, I would describe my place and the people around us na maganda, matutulungin, and mga ma-respectful sila. Paano ko ito nasabi? I would give a example dito kapag may nangyayari. So, kapag halimbawa nung one time na kapag nung nasunog dyan sa tabi namin, kahit hindi nila kakilala is tinutulungan nila. Ilabas yung mga gamit nila na hindi sila ninanakawan, kundi ang purpose lang nila is tulungan talaga yung mga tao upang isalba yung mga gamit nila. Ma-respectful. Kapag may dayo dito sa amin is inire-respect nila yung mga perspective nila, like yung mga religion nila, yung gawain nila, yung mga pananamit nila. Hindi nila i-judge yung tao kung hindi iintindihin nila na kesyo, kaya niya ginagawa yan or bakit siya na nagsusuot yan kasi ganun yung nasa culture nila or yun yung nakasanayan nila. Hindi yung tipong yung sinasabi ng iba na kesyo Muslim daw is judgmental kasi ganyan daw. Hindi po ganun dito sa amin. Marespeto po kami dito. And of course, matutulungin. Yeah. Halimbawa na lamang kapag masiraan ka ng motor dyan sa labas at hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi nga nasiraan ka at wala kang alam na paggawaan dito. Hindi mo na kailangan mag-approach kasi mismong mga tao dito yung mag-a-approach sa'yo para tulungan ka. Bayanihan ba? Ganun po dito sa amin. And environment, ang lugar dito, mga nakapaligid. Peaceful naman yung environment namin. Medyo may pagkakuan lang kasi nga masikip yung lugar at madami dito kasing mga motor and cars. So that's all in my where I live. Family. We are only a 2-member family dahil my mother is wala na po siya. Last year po namatay po siya. So, hindi ko po ilalabas yung mga information about my mother as a respect po sa kanya dahil bawal po ilabas ang information or litrato ng isang namatay sa religion ng Islam as a respect po sa namatay. And para walang makukuhang dusa or yung basta walang makukuhang dusa yung namatay kasi kapag i-upload mo daw yung picture ng namatay or ipapakita is may makukuha siyang dusa or punishment. So, here, my father, he is Basir Egia Plus, a single dad, and he is a very good father. Never po niya akong sinaktan. Oo, napapagalitan ako kasi lazy ako, tamad ako, pero never po niya akong sinaktan. He is around his late 40s and wala po akong kapatid. I am a only child. I don't have a kuya, ate, or a bunso. Yes, I'm an only child and my family business. Yes po, may business po ang father ko. I don't know if you can call it a business, pero yes po, may small business po siya which is private ko din po, pero yes po, may business po ang pamilya namin. And
we also have many relatives na very supportive din sa amin, especially sa father ko, dahil nga nawala na yung mother ko. And that's a school. School. So, I attended 2 schools. I graduated my junior high school in Southern Philippines College Incorporated, also known as the BUP or the Bangsamoro University of the Philippines. Yes po, university po siya dito sa Datopia. Or Magaslong, pero nasa tabi din po yun ng Datopiang. So, I'll describe that school as a very beautiful and full of memory school po. Dahil doon po ako nakakilala ng mga friends na sobrang bait, yung walang backstaban. And kahit at yung mga friends na yon is sinamahan pa ako lumipat mula sa Glassy na which is doon ako nag-graduate ng senior high school year ko. And I would describe the Glassy or the Gani El Abdi College Incorporated as a school full of activities. Why? Every month po kasi is may activities yung school namin. Kung hindi religious activities is mga academic activity. Kagaya din po siya ng SCC na nagpo-pursue na maging isang university. Yung school namin na Glassy is nakakarating din po sila ng malayo. Yung mga basketball players nila, nakakarating din po sila ng malayo. Naprepresent po sila sa maybe Maynila or nalimutan ko yung kung saan sila naglaro at nanalo. And ang aming school na Glassy is kagaya ng SCC is a Christian college. Ang aming Glassy is Islamic school dahil full of rich po siya sa Islamic learning. Kagaya po ng ang isang grade 11 student is kailangan niyang tapusin ang subject na Quran, which is ang pagbabasa ng Holy Book of Islam, ang Quran. Kapag hindi mo yun natapos, is hindi ka makakapag-level up as a grade 12 student. And ang Glassy is nag-held sila ng weekly, not weekly, but every 2 weeks off, nag-held sila ng mga Islamic symposium or kagaya sa Christian or sa SSC na really na ano nga yun, yung convocation, ganun po yung Glassy. Isa po siyang Islamic school. What is your course? Why did you choose this course? What is your expectation from this course? My program course is BSBA in Financial Management. And why did I choose this course? So, the reason why I choose this course is hindi because na wala akong choice, but dahil gusto ko mag-pursue ng business career. Yes, yun yung main reason kung bakit ako nag-pursue nitong course na to. Hindi dahil gusto ko mag-work sa isang company, kung hindi gusto ko mismong magtayo ng sarili kong company. Yung ako yung magiging boss, kahit small stores lang or kahit small business lang, pwede naman siya lumago. Yun yung main reason bakit ko pinili itong course na to. And what is your expectation? My expectation sa course na to is full of math. Yes. First semester pa lang, 3 math na. Ano pa ba kaya sa iba pang yung mga sumunod na semester? So yes, my expectation is full of challenge, lots of activities, and full of maths. Yes, that's it. Why did you enroll at Southern Christian College? Who influenced you to enroll here? What do you think SCC can give you?
The reason why I enrolled in Southern Christian College is, the first reason is, dapat is, hindi talaga ako papasok dyan sa school na yan. Hindi dapat ako dyan makaka-enroll kasi, balak kong ma-pursue yung dream ko sa MSU, sa Mindanao State University. I passed all of my exam, pero the reason why hindi ako natuloy doon at kung bakit dyan ako naka-enroll sa Southern is, it is because of my father. My father pushed me to pursue my studies in SCC. And what do you think SCC can give you? Based naman sa mga product ng SCC, I guess, inaasahan ko sana na once na mag-graduate ako is makakakuha na ako ng enough knowledge about doon sa gusto kong i-pursue na career. That is why I picked this program, the BSBA Financial Management. Yes. Inaasahan ko na after ko mag-graduate sa SSC is makakaya ko nang i-push yung sarili ko upang gawin yung gusto ko. That is my answer. What is your goal in life? How will you achieve it? What are the possible hindrances that you will face towards the achievements of your goal? How do you see yourself 10 or 15 years from now? So first, what is your goal in life? My goal in life is to spoil my father. Yeah, that's it. Isa din sa goal ko yung maging rich, but it is to spoil my father. Dahil nga inispoil niya ako ng pagbabata ko till now, gusto ko naman ding ibigay sa kanya pabalik. And another is, the goal is, gusto kong magtayo ng business. Gusto kong magtayo ng business like multiple businesses, kaya kinuha ko itong course na to na BSBA. Matagal ko na talagang gustong magtayo ng business dahil nasa pamilya na namin or nasa angka ng mothers ko na nagtatayo sila ng business and gusto kong sumunod sa yapak nila. And one of the business that I am interested right now is to start a beauty product. I am obsessed in beauty products. I mean, not pretty, but I like them. Madami akong mga products and I wanted to start my business like that. And how will you achieve it? How will I achieve it? Maybe I started by studying. I wanted a degree. Gusto ko muna ng degree bago ko siya simulan. And maybe a hard work. And of course, the cash. Yeah, that's it. What are the possible hindrances that you will face towards the achievement of your goal? Maybe yung madaming kakompetensya, and maybe yung sarili ko din yung mga possible na maging pwedeng mag-stop nung dream ko, yung goal ko. Dahil I'm a person na sobrang daling mag-give up. Yung konting ganyan na lang, ayoko na dyan, palit na ako. Yes, ganun yun. Yun yung mga possible and big possible na pwedeng makastop para ma-achieve ko yung goals ko is mismo yung sarili ko. And how do you see yourself in 10 to 15 years? Aside from having a family, I wish, I dream, I manifest na sana maging rich ako. Yes, that's it. Now, the next video will be the tour of my community. So, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome sa Dulangon na Tupiyang Maguindanao.
dito papapasok papunta sa aming lugar mula sa Midsayap, ang Dulawan Bridge. Alam nyo ba na ang Dulawan Bridge ay isa sa pinakamahabang tulay dito sa Maguindanao? Ang Dulawan Bridge din ay isa sa tourist spot dahil dito karaniwan tumatambay ang mga tao kapag ganitong oras na mga hapon or mga 5 p.m. dahil sa simoy ng hangin dito. And now, sa aming lugar may mga malaking coffee shop din, mga centers, mga hospital, and even universities. Ngayon, pupuntahan natin first ang aking old school kung saan nag-graduate ako ng senior high school. Makikita nyo din na may mga stores din dito na malalaki. Itong daan na to is may mga nagtitinda dito ng mga ulam dahil malapit siya sa school. At itong pag ginagawang ito is ginagawa siyang dormitory para sa school na to. So ito na nga ang Ganiel Abbey College Incorporated or GLASI. Ang GLASI ay isa sa pinakamalaking school dito sa aming lugar. Alam niyo ba na ang GLASI ay pinipursu niya upang maging ganap na university gagaya ng SCC. Hindi natin siya pwedeng pasukin dahil bawal sa aming mga non-student ang pumasok sa school na to dahil kailangan muna ng ID dahil para sa safety din ng mga estudyante. At ngayon, tinatahak na natin ang daan upang puntahan ang aking old school. Doon ako nag-graduate ng aking elementary and junior high school. Ang ESPASI or ang Southern Philippine College Incorporated or kilala ngayon bilang BUP or ang Bangsamoro University of the Philippines. Ang unang nagmamay-ari nito ay ang namayapang si Dr. Sulaiman. So ngayon, nakikita nyo naman ang lawak ng ESPASI. Ipinagmamalaki ko ang eskwela na ito dahil dito ako nakakilala ng true friendship na till now ay matatag pa rin. Nakikita nyo naman na hanggang dulo pa yung school na to pero sa labas is mga stores na. Hindi rin natin siya pwedeng pasukin kasi kagaya ng GLASI ay may protocol din sila na kapag no entry, no ID, no entry. May mga gold shops sila, mga small restaurant for the student and sa mga taong gustong mamili. Dito rin nakatira yung may-ari ng school na ito. Ito hanggang dito yung school na ito at mas malawak pa siya doon sa loob. Ang ESPASI. Ngayon ay pupuntahan naman natin ang isa pa sa mga sikat na lugar dito sa amin. Pero first, nakikita nyo naman na dito sa Dulawan is meron ding libingan ng mga Kristiyano dahil sa Dulawan ay sama-samang naninirahan ang mga Muslim, Kristiyano. Gagaya dyan sa Midsayap na welcome lahat. Dadaanan natin ang hospital dito sa Dulawan. Ito yung hospital dito sa Dulawan. Itong building na to is old na siya kaya abandoned na siya pero ito yung main na building dito na which is ang hospital ng asawa ng mayor namin dito. Ayan siya, ganyan siya kalaki at sobrang ganda niyan sa loob. Now let's go sa next spot. Ito yung daan papunta doon. Meron din dito ng mga famous snack bar. Yan, famous po siya. And ito naman yung sobrang gandang green masjid na pag-aari ng mga Abbey or nung aking old school na Ganiel Abbey. Pag-aari po siya ng GLASI, pamilya ng mga Abbey. Sa Dulawan din may mga function hall, mga ano yun? Drugstore. At ito naman, itong nakikita nyo ay ang second market dito sa amin. Dito nangyayari yung pagbebentahan, yung mga
kapag every Friday or every Ramadan, napupuno po ito ng mga tao. Pero ngayon, wala pa medyong mga nagtitinda. Nakikita niyo naman na may mga store dahil ito yung sentro. Kumbaga ito yung sentro dito sa amin. Ayan yung mga store dito. Malalaki po yan sila. Ito yung aming Petron at ito naman po yung bahay namin at yung katabi namin. Now, the next spot is the Grand Mosque of the Dulawan. Makikita nyo ang aming Grand Mosque na dating Green Mosque pero ngayon ay ang White and Gold Mosque. Hindi po tayo makakapasok dyan dahil hindi po ako nakapag-hijab ng time na yun kaya video na lang natin siya sa labas. Kakatapos lang po niya i-renovate. Ginawa pong tiles lahat yung ground niya para comfortable po yung mga tao sa kapag nagsasala sila. Now, let's move on to the next spot. Nakikita niyo naman ito mga old buildings po yan. Sobrang tagal na po ng mga buildings na yan. At ito, ang multi-purpose. Ito ang multi-purpose kung saan may mga parties or may mga hiniheld na parties dito sa Dulawan. Diyan po sila nagre-rent. And of course, the Dulawan's main, the Shine Datofiyang, or ito po yung main plaza po ng aming lugar. Dito rin ito yung parang park namin dito sa Datopiyang. Meron po siyang mga bench, iyan ang gaganda. Sobrang tagal na po niyan nung ever since na natatandaan ko dyan na po yan. And of course, the playground na more than maybe 20 years old na po siya na nakatayo dyan. And of course, nakikita nyo naman yan po yung playground dito sa Datopiyang. And now, let's go. Oh, meron pa pala. Ito naman yung daungan ng mga bangka. Diyan po pumupunta yung mga tao kapag gusto nilang sumakay ng bangka. And now, pupunta naman tayo sa opisina or the municipality. Pero hindi po tayo makakapasok kasi bawal din po. Medyo strict po kasi dito sa amin. So, ito yung papapasok doon sa opisina namin. Opisina dito sa Dulawan. Or tinatawag po namin siyang Matuwa opisina or old opisina. Nakikita nyo ba ang maliit na mga sulat na yan? Dyan po nakatatak yung mga lahat ng names ng mga old mayors. So, ayan po yung opisina. Yun yung opisina dito. So, let's move on to the Datopiyang Dulawan's main market. Pero, nakikita nyo, ito yung main source of energy dito or yung tower dito sa amin. Okay, so let's go to the next spot which is ang Dulawan's Market. Medyo malubak po dito sa daan kasi kakaulan lang po. Okay, so ito yung daan papunta sa main market namin. Wala pong medyong tao kasi nga hindi pa po siya day ng mga market kasi ang day of market dito sa Dulawan is every Tuesday lamang po. So kapag Tuesday napupuno po siya ng mga tao, pero kapag normal day is konti lang po yung mga may pwesto lang po yung pumupunta dito. Pero kapag Tuesday, nakikita niyo po ba yung mga bangketang yan? Napupuno po yan ng mga tindahan at itong lugar na ito is napupuno po yan ng mga nagtitinda. Yung to the point na wala ng sasakyan or motor na kayang sumingit kasi napupuno po siya ng tao every Tuesday lamang po, or sa word namin is every Salasa or Sasa. Now, alam nyo ba na meron ding Notre Dame dito sa Dulawan? Yes, may version din kami ng Notre Dame dito sa Dulawan at ngayon pupuntahan natin siya. Now, ito po yung daan papunta po dyan. And again, kakaulan lang po kaya medyo maputik po dito. Okay, so ito yung may court din po dyan ng bolahan. So, ayan, maputik po talaga kapag umuulan dito. So,
Sa lugar na to, isama-sama po ang naninirahan kagaya ng sinabi ko kanina, may mga Kristiyano pong naninirahan dito sa Dulawan at ito po yung church nila. Kapag may mosque kami, meron din silang church. And of course, isa sa mga famous na restaurant dito sa Dulawan ang Wences. And of course, the Notre Dame. The NDD, Notre Dame of Dulawan. Ganito po siya kalawak. Yan po, hanggang doon pa po sa dulo yung Notre Dame. At mas malawak daw po yung Notre Dame dyan. Doon pa po, kasi hindi pa po ako nakakapasok dyan. Meron pa pong ibang school pero hindi ko na po napuntahan. Okay, so dito naman tayo sa Kangguan. Ito yung main elementary school dito sa Dulawan, ang Kangguan. Dito po ako nag-aral ng mga kinder 1 lang. Kasi no after mag-kinder 1 is nag-kinder 2 na po ako doon sa Glase. So yes. Ito po yung elementary of Kangguan. Hanggang grade 6 lang po yung mga students dito. Kinder 1 to grade 6 lamang. Yan po siya. At ngayon, pupunta naman tayo sa doon sa mga police station and fire departments dito sa aming lugar. Kumpleto po kami dito sa Dulawan. Kikita niyo naman po na meron din mga stores dito. Coffee shop po yung nakikita nyo. At ito yon coffee shop. Famous po siya dito sa Dulawan. And ito, sobrang tagal na po ng mga nagtitindang ito dito. And kapag may mga event is napupuno. Alam nyo ba na kapag may event is napupuno itong kalyeng ito kapag Ramadan Day. Napupuno po siya ng mga nagtitinda. And ito, bakery. Famous po yan. Okay, so ito na nga yung PNP station or the police station dito sa Datupiang. Hindi po tayo pwedeng pumasok. Ayan po, hinarangan po nila yung daan para hindi po makadaan dyan. Yun po yung office nila and may mga other offices din po dyan kagaya ng mga mail. Kung kukuha tayo ng mga sulat is dito rin po tayo pupunta. And the last is the fire station of the Datupiang. Ayan po siya. Ito po yung isa sa pinakamalaking fire truck dito. And I guess that's all. Thank you. Bye!